At ito naman guys, kaya ko siya binili kasi Marin siyang, Mari, ang pangalan guys, Mari Chang. Ayun, patulog na ako guys, pero guys, isi-share ko sa inyo yung aking mag-haul tayo guys, yung aking mabili sa Temu Japan na mabili ko mga damit dun para sa aking apo. Kaya panoorin natin yung ating hauling. Kasi sa pajama na ako, ayan. Patulog na kasi ako, kaya inisip ako mag-haul ngayon kasi medyo may oras pa ako. Tara, samahan niyo ako mag-haul. Ayun guys, umpisa natin yung ating pag-haul. At ipakikita ko na sa inyo guys yung aking mga binili doon sa Temu Japan. Ano siya kayo sa aking basura guys. At baka lang guys, maingganyo kayo at ma-discover nyo itong ating i-haul. Kasi napakamumura ng mga damit na ito guys. Very affordable talaga yung mga price. Ganon. Kaya ito na guys, makita natin yung ating first this one. Ayan, mga ito guys. Ayan guys, yung first. Ayan. Cute niya guys. Ayan. And then this one guys. Ayan. Parang siya. Tapos meron siyang parang bushi. Ayan. May bushi yan. Tapos parang ayan. Parang balina. And the third guys is this one. Ayan. Ayan naman siya rin. Red naman siya. Diba? Ito yung mga hino-haul so guys, pan-summer na dress na guys. Yan, maganda rin siya guys. Very rin siya. Yan. Very convincing yung mga damit na yun. Yan. Maganda rin ito guys. Temu Ship. And then this one. Dumilim naman. So, parang sunflower naman siya. Sunflower. Meron siya. Tapos meron siyang ganito. Tapos meron pa siyang panlagay sa headband. Okay. Next one. Ayan. Maganda rin siya. Ayan. May may headband. Other ones guys. This one. Ayan. Tapos parang may bag siya. Ang ganda siya. Pink one. Maganda siya ito. Ang ganda nito. Parang siya. Yung parang t-shirt siya. Tapos, para pajama. At ito na guys yung the beautiful one. Ito yung gusto ko guys yun. Tapos may short pant na pala niya. Ang cute! At ito naman guys, kaya ko siya binili kasi Mari, ang pangalan guys. Mari Chang. Ayan yung kanyang zumbong. Medyo malaki siya. The last one. Last but not least. Ayan, meron din siyang ribbon. And that's all guys. I hope you enjoyed this video. If you like this, please give a thumbs up and comment down below to suggest my next video. Yan, nag-hold lang ako guys. Tapos patulog na ako. Tsaka umiyak na yung ating baby. Thank you for watching. A few moments later. Ayun na guys. Tapos na yung aking pag-hauling. At matutulog na tayo. Kasi nakaano na ako. Naglilis na ako ng face ko. Kasi parang medyo maano siya guys. Parang kumikintab-kintab diba yung face ko kasi naglinis ako ng face ko kasi matutulog na tayo guys at yun ang aking pagtulog na yun.
So, next na naman guys, i-haul ko sa inyo yung mga pajama binili ko. Katulad to. Mga silk pajama. By the way guys, yung aking, dito guys, ito. Ito, inoperahan to guys, ito. Doon sa Pilipinas. Dati guys, medyo maliit pa yan. Ayan, pakita ko sa inyo guys. No, ayan. Inoperahan yun sa Pilipinas. Kasi parang, ayan guys, did you see what I see? Ayan guys, yan na yan. Inoperahan ko yun sa Pilipinas guys. No, umuwi ako noon dati. Tagal na. Tapos ngayon guys, napapansin ko, parang lumalaki siya. Parang ganun. Yung, hindi siya blackhead. Whitehead, like that. Pero, tapos nga isa, natatakot ako kasi, di ba yung sabi ni Luis Manzano, yung dito niya sa ulo niya, na inoperahan, na parang ganun. Pero siya guys, parang hindi ko alam kung, hindi pa kasi napapacheck up to. Nung sa Pilipinas lang, pinatanggal ko yan kasi parang siya yung malaking whitehead nga. Tapos nung naoperahan, hindi naman siya inoperahan guys, yung ni-laser siya, parang ginanon. Parang ginanon siya, ginanon siya. Tapos di syempre, dahil nga sa Pilipinas ginawa, dahil hindi naman natin alam, hindi pa natin pina-check up kung hindi ko naman kasi pina-check up yun. Ang naalala ko lang, parang napakalaking whitehead, ganun. Pero, hanggang ngayon, parang buhay siya, parang ganun. Patatakot ako. Tsaka minsan guys, makati siya. No? Tapos minsan tinitiris-tiris ko siya, hindi siya matiris-tiris, ganun. Tapos, syempre ngayon, nag-iisip ako kung anong gagawin ko, diba? Kung ipatatanggal uli natin dito sa Japan o anong gagawin ko o habang buhay na lang siya dyan. Hindi ko alam kung lalaki pa siya, ganun. Pero nga, ang sabi nga diba guys, maging aware tayo sa mga nararamdaman natin kasi hindi natin alam, baka biglang lumaki yan dyan sa biglang laki niya, diba? Pero yung size niya guys, kawaranay pa rin, pero parang kininaro ba ako? Parang hindi ako mapakali kung nandyan yan. Tsaka kati-kati minsan yan. Yan. Nagigigil ako sa kanya. Siyempre kasi natin alam, mamaya na yan, di ba? Mamaya cancer na yan. Naman, di ba? Kasi ako, gusto kasi yung nararamdaman ko. Yung inaano ko. Iniinda ko masyado. Kasi para hospital, di ba? Kasi hindi alam kung ano ba to. Pag tumutubo sa mukha natin, di ba? At saka guys ako, mahina ako sa sa stress. Ganun. Hindi ako matatag ba. Kaya, konting lang, gagalit ako. Konting lang, dinaramdam ko. Ganun. Na hindi pala maganda sa natin yan, sa sarili natin, sa ating pangatawan. Kaya lang naman guys, yung mga toxic sa buhay ko, sa ngayon wala naman, kasi umiwas talaga ako na hindi na ganun, kasi nandiyan kayo, away-away lang naman kayo, ganun. Kahit yung nag-iisang kaibigan ko, yung hindi natin kailangan bagitin pa pangalan, no? Ngayon, dati kasi hindi naman ako stress sa kanya. Ibig sabihin, ang mga dumarating sa atin sa buhay natin ay inaalis ni Lord yan. Para yung mga toxic sa buhay natin, inaalis ni Lord yan. Kasi nga, di ba sinabi ko yung dati pa ako nag-vlog kasi nagkaroon ako ng nervous breakdown. Nagkaroon ako ng ganong sakit guys. Yung syempre kasama mo yung binan mo. Lagi kang stress araw-araw. Parang yun ang nagpa-stress sa akin yung binan ko. Pero yung binan ko guys, patay na siya. Kaya pero hindi naman laging stress doon sa binan ko. Ibig sabihin, dahil hindi ako masyadong kasalita at dinadamdam ko yung mga ginagawa ng nangyayari sa buhay. Yun siguro guys yung
yung way din na nagkaroon ako ng nervous breakdown, panic attack, ganun. Tapos nag-ano ako nun guys nag-vlog ako nun, pero hindi naman ako seryoso. Yung parang inaliw ko yung sarili ko, inano ko yung aking nararamdaman na nag-vlog ako nun. Kasi ang hirap pala lang ganung sakit. Tsaka naranasan ko guys yung isang linggo akong dalawang linggo akong natulog guys. Sa tumate! Tapos syempre guys, iba yung feeling ko nun. Yung pakaramdam ko na parang ang lakas ng rate ng puso ko. Parang ang bilis ng parang ginaganon. Tapos parang kang asong guys. Yung asong nilalamig na parang parang kang asong nilalamig ganun feeling ko. Tapos hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Tapos gusto ko yung kwarto ko madilim. Ayoko bubuksan yung mga kortina, yung ganun. Tapos pag lumalabas ako ng bahay, guys, yung parang nanginginig ako, yung parang ganun. Takot ako. Nalalaman akong dapat ikatakot, ganun. Tapos, hindi ako naligo ng mga 2 weeks din. Panila yung toothbrush, tapos yung hinugasan yung ating ganun lang. Tapos hindi ko na nararanasan parang hindi na ako masaya, parang ganun. Tapos ang pinakamasakit dun guys, yung hindi ako makakain. Tsaka gusto ko nun guys, pag malabas ako, may kasama ako nun. Ayoko nung malabas ako kasi gusto ko lagi kasama yung anak ko. Kasi pag ko guys, umahawak ako sa kamay ng anak ko para hindi ako, parang matutumba kasi ang feeling ko nun. Yung parang may lagi nakaambag sa'yo na papatayin kita, parang ganun. Parang, kasi nga diba yung mga sakit na ganyan, yung parang yung parang, tapos nun guys, talaga ako guys, nagpa-sodan, nagpa-psychiatrist talaga ako. Inalam ko kung anong sakit ko, kasi nga hindi ako makatulog, hindi ako makakain nun eh. Grabe yung naramdaman ko nung guys, parang ba yun? Ba't ang nangyayari sa akin? Parang ganun, di ba? Ba't sana kung alam mo yung sakit mo, di ba? Kasi, pag alam mo yung sakit mo, halimbawa masakit ang tiyan mo, pupunta ka sa hospital kasi masakit ang tiyan mo. Pag masakit ang ngipin mo, punta ka ng hospital kasi masakit ang ngipin mo. Tsaka kung ano mo masakit sa'yo, di ba? Pupunta ng hospital. At syempre guys, dahil kasi nga yung nangyayari sa akin, hindi nga normal yung nangyayari sa akin. Hindi naman masakit ang ngipin ko, hindi naman masakit ang tiyan ko, hindi naman masakit ang ulo ko. Basta yung nararamdaman ko nun guys, yung ganun pala yun, yung kahapon genki ka, kahapon maayos ang pakiramdam, biglang, yung parang biglaan nangyari, yung hindi ko inaasahan, yung parang ganun, parang tapos ang sabi ng doktor sa akin, nung pa-check up ako, na may nangyari daw na yung mga nangyari palang ganyan, mga trauma pala yan, halimbawa may mga mga traumatic ka sa buhay dati, bumabalik pala yun sa ating mga ganun. Dati nung nagbablog ako, sabi ko kailan ba ako gagaling, di ba? Sabi ko pa doon sa vlog ko, yung dati kong vlog ha. Tapos ang nangyari naman nun guys, di ba, sabi ko kailan ba ako gagaling, di ba? Sabi ko, pagising ko ng isang araw, parang hindi na ganun ang pakiramdam ko. Parang gusto ko nang lagi maniligo. Naging matakaw na ako. Tapos gumagawa na ako sa loob ng bahay. Kasi dati nung hindi ako makapaglinis ng bahay nun. Yung kwarto ko, ang gulo-gulo. Yung hinihigaan ko. Hindi ko alam kung kaya nga sinasabi nila parang baliw daw yan kung nakakaroon ka ng ganyan, ng depression. Pero hindi ako nahihiya guys. Masabi mo lang, baliw ka, ganun ka, may kutik ka na sa ulo, may ganyan ka na, may ganun ka na. Hindi guys eh. Hindi lang nangyari sa akin yun.
Kahit anong, sabi ko nga, kahit anong status mo sa buhay mo, kung talagang mangyayari sa'yo yun, mangyayari sa'yo. Ang importante lang nun, guys, yung healing process. Yung paggaling ng, ikaw papagaling sa sarili mo. Walang gamot. May gamot sa hospital, pero hindi ako umiinom. Alam ba, guys, kung ano yung ginawa ko para gumaling ako? At natakasan ko yung ano na yun, yung unos sa buhay ko. Kasi yung pinakagrabe nangyari sa buhay ko eh. Yung unos na yun. Nakala ko walang katapusan, ganun. Kasi umabot, guys, yun ng 2 years, 3 years. Hindi ako sa mga tao, sa trabaho. Hindi ako hindi ako normal, ganun. Sabihin natin abnormal, ganun.